Ano yung masasabi niyo, attorney, dito nga po sa natapos na bicameral conference para sa national budget? Tingin niyo, attorney, magiging maganda po kaya yung kahihinatnan nito para sa pagsalubong natin sa 2026, Attorney Michael? Ang hirap naman sagutin ang tanong mo, Bokir, no? Certainly, kung ano yung mga patay dun sa mga narinig natin sa BICAM at napanood natin at yung pinaliwanag sa atin ng mga mambabata sa atin, mukhang positibo, no? Positibo yung pwede natin maasahan sa 2026, no? Kasi nakita natin na meron silang, ang gobyerno natin may mga programa na pinaglaanan ng pera, no, taxpayers money, na pinaplano na mapunta sa taong bayan, no? Yung mga benepisyo ay talagang para sa taong bayan. However, however, hindi rin naman natin pwedeng ipagkaila na merong mga pangamba na yung mga allocations na yon, yung mga programang yon, magagamit din for patronage politics, no? Magagamit din para sa pork barrel corruption, no? So while on one hand we recognize yung positive potential, pero dahil sa karanasan natin, Bombok here, sa pork barrel corruption at mga ayuda politics, hindi rin natin pwedeng isantabi yung pangamba ng marami, no? Including many budget experts, na itong budget na to ay maaari din magamit para sa patronage at para sa pork barrel corruption. Alright, opo, yun magandang attorney, magandang statement po Anyway, ito, attorney, ito kasi sabi, attorney, ni Senator Gatchalian, yung pinasa daw po na 2026 national budget dito po sa BICAM, magiging safe daw, malinis sa katiwalian, at talagang tutugon daw po sa pangangailangan ng taong bayan. Sang-ayon ba kayo rito, attorney? Alam mo, Care, kung pagbabatayan lang natin yung papel, kung ano yung nakasulat sa budget, right? Pwede natin masabi, wala tayong nakikita na korupsyon, no? But the problem is, ang corruption usually happens in the implementation. So, mahirap sabihin or mahirap paniwalaan ang isang mambabatas na magsabi na ang budget na to ay walang korupsyon, no? Kasi alam natin at napanood na natin sa mga hearings na napakarami na yung corruption, or at least the bulk of the corruption, happens after the budget is passed, no? Doon na tayo nagkaka-trouble, no? Kasi yung pera na dapat nalagay sa programa napunta sa pitaka ng mga magnanakaw, no? So I would say na sige, maybe on paper pwede nating masabi, no, na walang korupsyon yung budget, but kailangan tayo sa civil society and most especially kayo sa media, kailangan pa rin bantayan yung implementation, no? Ibig sabihin yung mismong paglabas ng pera para masiguro talaga na walang korupsyon na mangyayari. Otherwise, kung maniniwala na lang tayo dun sa assurance na yon, then baka malusutan pa rin tayo, no? Na manakaw ulit yung kaban ng bayan. So hindi natin sinasabi na mali si Senator Gatchalian. Ang sinasabi natin, on paper, baka tama siya, but in reality, kailangan magmatsyag pa rin ang civil society, especially ang media, para siguraduhin na walang manakaw galing sa pera sa kaban ng bayan.
Opo, opo, opo. Ito attorney, do'n pa rin tayo attorney sa BICAM ano po. Do you think attorney nasunod naman yung process o tamang proseso o hati nung bilang ng budget para po sa iba't ibang mga agency? And kung hindi man, ano po yung nakikita ninyo pang mga loopholes attorney o mga, parang hindi kaaya-aya dito po sa isinagawang bicameral conference para nga po sa national budget, Attorney Michael? Alam mo, Care, I would not pretend na budget expert ako, ano? Yung sagot doon sa tanong mo with regards to the proper yung kung ano ba yung tamang allocation para doon sa mga ahensya, I leave that to the budget experts, no? Kasi sila yung talagang nakakaalam na dapat ba ganito yung amount na mapunta sa DPWH or sa DILG or whatever, no? Dapat magtanong ka sa budget expert at sila makakapagbigay ng mas tamang sagot. Ang pwede ko lang ma-contribute doon sa tanong mo is merong mga inaasahan natin na dapat laanan ng pera na hindi nabigyan ng pera. In particular, yung AFP modernization program, no? Nabawasan ang budget ng AFP modernization program. Nasa palagay ko hindi dapat mangyari, no? Given yung mga nararanasan natin sa West Philippine Sea, no? Parang hindi yata tugma yon na babawasan natin yung modernization program ng military natin. At the same time, gusto natin na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. So, in that sense, merong pagkukulang yung budget, no? At least on that particular point. Opo, iyon. Eto attorney, ano naman po yung masasabi niyo attorney do'n sa ano, sa pagla-livestream nung bicameral conference? Meron po bang magandang epekto yun attorney? And naniniwala po ba kayo na isusulong po nito yung transparency sa atin pong bansa, Attorney Michael? Alam mo, magandang tanong yan, ano, Bombo Care, no? So, una, syempre, the fact na live stream yon yung BICAM, maganda yun, no? Dapat nga laging dapat naka-live stream lagi, no? In fact, the entire budget process, no, from the time na dinideliberate yung NEP, dapat nala-live stream na yon sa bawat chambers, no? Para napapanood natin ang nangyayari, no? But certainly yung pag-live stream ng BICAM is something that we should welcome, no? Kaya lang, ang expectation kasi, Care, na kapag ni-live stream yung BICAM, ang inaasahan natin, mag-iiba yung behavior ng mga lawmakers natin, no? Dahil napapanood na sila real time. Unfortunately, hindi nangyari yun, no? Ganun pa rin yung behavior ng mga lawmakers natin. Gusto pa rin nilang makalusot, no? Katulad nung pag-imbita kay Secretary Dizon, no? Kumbaga, ang mentality pa rin ng mga mambabatas natin is kung meron silang masisingit, sisingit pa rin nila. Right? Ngayon, kahit na naka-live stream, hindi pa rin sila natitinag o natatakot man lang na ipakita na hindi na tama yung ginagawa nila. On the other hand, ang maganda nun, napapanood yun ng mga botante natin. Right? Nakikita in real time na ganong klase talaga ang mga mambabatas natin. Ganong uri ang mga mambabatas natin na kahit na napapanood na sila, hindi pa rin sila matitinag na baguhin ang ugali nila. So, baka ngayon, sana, magbago na ngayon ang isip ng mga botante natin. No? To the point na ibahin naman nila yung klase ng mga mambabatas na binoboto nila. Kasi nakita na natin with our very own eyes na when they get the chance,
talagang hindi nila susundin yung tamang proseso. That was what we saw dito sa BICAM na live stream. Opo, opo. Eto attorney, na-mention niyo kanina, correct me if I'm wrong attorney, parang narinig ko kasi yung tungkol sa ayuda. Ano po, ito samantalahin ko na attorney, itanong ko na po ito. Do you think attorney, yung pagbibigay ng ayuda sa mga kesyo nangangailangan, mga poor na tinatawag, do you think attorney, maganda ba yung nakatutulong ba talaga yan sa ating bansa? Kasi halimbawa, yung DSWD, nagbigay ng budget para sa ganito, sa 4Ps, sa kung saan-saan ng mga organization. Pagdating naman sa barangay, parang binabawasan daw ng mga mga official, kulang yung binibigay sa mga benepisyaryo. Do you think attorney makakatulong ba yung mga ganito na pagbibigay ng ayuda o dapat na itong alisin ngayong taon, Attorney Michael? Alam mo, Kier, mahirap alisin in total, no? Kasi the reality is, meron tayong mga kababayan na nangangailangan talaga. No? Hindi natin pwedeng ipagkaila yon. So, meron tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong na immediate. No? So, maybe hindi siguro ayuda ang dapat itawag natin. No? Kasi ang ayuda is parang ano siya kumbaga hindi ko maisip kung anong translation sa English pero ang ayuda kasi is temporary relief, right? Na na walang conditions. In other words, basta ka lang nagbibigay, parang limos. In other words, ayaw natin yon. So ang gusto natin sana is aid, conditional aid, para matulungan yung mga kababayan natin na maangat yung sarili nila doon sa kahirapan na nararanasan nila. So ayaw natin ng ayuda per se. Ang gusto natin is a institutional mechanism na nakakapagbigay tayo ng tulong not just for immediate relief but also for long-term development, long-term growth and prospect ng mga kababayan natin na naghihirap. So that's what we want. Ang problema kasi is yung intervention ng politics doon sa implementation ng quote-unquote ayuda. No? Yun yung problema natin na nagkakaroon pa ng papel yung mga politiko doon sa pag-implement ng programa. So, dyan na pumapasok here yung guarantee letters, no? Para doon sa mga gustong pumunta sa mga ospital at dahil sa kanilang mga health needs, no? Pupunta sa mga congressman, pupunta sa mga politiko para makakuha ng guarantee letter. Yun ang ayaw natin, na merong mga intervention pa yung mga politiko para either bawasan or dagdagan yung mga dapat makuha ng mga kababayan natin. But yung idea itself, hindi natin pwedeng itanggalin yon because meron talagang mga kababayan natin na nangangailangan. Opo, opo. So para attorney dapat hindi mangingialam yung mga politiko sa pagbibigay ng yun nga po quote and quote ayuda sa mga tao, parang ganon, Attorney Michael. 100% care. Dapat wala na silang pakialam doon, no? Kung pumapapel pa rin sila, epal sila, no? Unfortunately, marami sa mga opisyal natin na ganun, no? Umiepal doon sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Opo, yun. Very well said, Attorney. Eto, Attorney, tumungo tayo dito sa sa mga recent issue, yung mga anomaly sa flood control, mga katiwalian sa DPWH. Palagay nyo, Attorney, mapipigilan na po kaya yan ngayong taon na darating? And mapapanagot na kaya, Attorney, yung iba pang sangkot dito, Attorney Michael? Well, ang dapat mangyari here
is sa 2026 maaresto na yung mga mambabatas na involved dun sa pork barrel corruption, no? Kasi naaresto na yung mga DPWH, yung mga sangkot na galing sa DPWH. Naaresto na rin yung mga ilang contractors katulad nila Diskaya. Nakakulong na sila. So, ang dapat mangyari sa 2026 makulong na yung mga mambabatas na sangkot, no? Kasi kung hindi sila makulong, then sa palagay ko hindi pa rin magbabago yung mga patakaran sa loob ng Kongreso, no? Hangga't hindi nakukulong, kahit ano lang, detention lang, arrest, tapos detention lang, kahit pag hindi sila nakulong, yung mga mambabatas na sangkot, hindi matatakot yung mga ibang mambabatas. And therefore, ipapatuloy pa rin nila yung kanilang dating gawi, yung mga kickbacks, iibahin lang nila yung pangalan, magtatago lang sila ng kaunti, but magnanakaw pa rin sila sa kaban ng bayan. So, yun ang realidad, no? Hangga't walang nakukulong na mambabatas, palagay ko hindi magbabago yung modus operandi na nangyayari sa Kongreso natin. Alright, opo. Eto attorney, recent issue lang po ito. Ano yung masasabi niyo attorney sa pagkamatay po ni former DPWH Undersecretary Cabral? And ito maitanong ko attorney, ligtas na ba siya sa investigasyon? Gayong yun na nga po, patay na po siya. Attorney Michael. Well, syempre, we have to respect, no, yung pamilya ni Yusek, no. Meron din silang privacy, kahit na very public personality si Yusek Cabral, no. And also we have to respect yung criminal investigation na nangyayari ngayon, no, kasi suspicious circumstances yung nangyari, no. So hayaan na lang muna natin yon, no. But para dun sa tanong mong isa na ligtas na ba si Yusek Cabral, ay obviously hindi na siya pwedeng makasuhan, no, kasi patay na siya. Pero hindi naman pwedeng yung mga nabunyag niya wala na, no? Isasantabi na, hindi ganoon, no? Yung mga nabunyag niya na impormasyon buhay pa 'yun. At pwede pang magamit 'yun sa investigasyon na ginagawa ng ombudsman, no? And in fact, yun nga ang pakay ni Ombudsman Remulla, 'di ba, na to preserve yung mga ebidensya na pwedeng hawak niya para magamit. So siya mismo wala na, di na siya maasuntuan, but definitely yung mga impormasyon na bunyag niya pwede pang magamit yon doon sa investigasyon. Alright, very well said attorney. Ito, dako tayo attorney dito sa part 2 ng ating interview. Ano po ito, pahapyawan lang natin attorney yung tungkol sa 1987 Constitution. Ito attorney, para sa kaalaman po ng ating mga audience, ano ba attorney yung summary or highlight nitong 1987 Constitution attorney? And tingin nyo attorney, nasusunod po kaya ito sa kasalukuyan na attorney Michael? Alam mo, maganda yung tanong mo, no? So, kung halimbawa sa isang pangungusap para i-describe ko yung constitution natin, well, ang constitution natin is popularly known as people power constitution, no? Ang ibig sabihin nun, marami siyang mga mekanismo para mabigyan ng pagkakataon yung taong bayan na maging involved sa pagpapatakbo ng bansa natin, no? So throughout sa mga provision, merong mga mekanismo na meron tayong pagkakataon to engage and to participate in governance. So in gist, yun yung saligang batas natin. Ganun siya kilala sa buong mundo, no? However, ito na naman tayo, Care. However,
Unfortunately for us, hindi nasusunod yun. No? So yung saligang batas natin, kahit na maraming nagsasabi na yun na nga, very revolutionary siya, hindi siya nagagamit kasi ang nangyari yung kabaliktaran. No? Ang nananaig pa rin, ang nagdo-dominate pa rin sa politics and governance natin ay yung mga makapangyarihan, yung mga political dynasties. No? So, yun yung unfortunate sa sistema natin kasi yung saligang batas natin, binibigyan tayo ng kapangyarihan or ng pagkakataon na maging makapangyarihan, tayong taong bayan, pero yung realidad natin ay yung kabaliktaran. Ang kumbaga ang naghahari-harian pa rin ay yung mga dynastic politicians natin. Opo. Eto attorney, maidagdag kong katanungan. Puntahan po natin yung ano, yung tinatawag na separation of powers. May nakikita ba kayo attorney mga lapses or mga yung mga hindi dapat na ginagawa dito sa separation of powers, attorney Michael? Marami, no? Ito na nga yung sa tingin ko isa sa mga pinakamalaking problema natin, no? Kasi ang constitution natin, ang ini-establish niya is yung sabi mo, yung separation of powers, no? Meaning yung executive branch, yung pangulo, tsaka yung Congress, yung Senate at House, and then yung judiciary, yan ay mga independent branches of government, no? Kaya nga separate. And each of them may mga responsibilidad na siguraduhin na yung bawat isa ay hindi nag-aabuso ng kanyang kapangyarihan. Kaya independent sila and separate. Kaya lang ang nangyayari here, yung Kongreso nagiging sunod-sunuran sa Pangulo. So nawawala yung separation. Ang nangyayari, yung mga mambabatas natin sa House at sa Senado, sumusunod lagi sa dikta ng Pangulo. No? Hindi na sila nagiging independent. Hindi na sila nagiging separate. So, ang nangyayari, in terms of policy and governance, ang pinakamakapangyarihan ay yung Pangulo. So, ang nagdidikta ng lahat, kung ano yung batas na papasa, saan tatakbo ang ekonomiya natin, lahat yun, ang namumuno ay yung Pangulo lang. Kasi sunod-sunod lang, papalakpak lang yung mga mambabatas natin kung anong sabihin ng Pangulo. No? And that's not just happening under this administration. Past administrations, ganun din. No? Na ang mga mambabatas natin, imbis na maging independent at i-check yung Pangulo, yung kabaliktaran ng nangyayari. Dependent sila sa Pangulo para sa mga patronage, and then kung ano ang sabihin ng Pangulo, papalakpak lang sila. Opo, yun. Speaking of Pangulo, attorney, ito, sa performance po ni President Marcos Jr. and isali ko na rin si Vice President Sara, attorney Michael. Palagay nyo, attorney, nagagampanan po ba nila yung mga job nila, attorney, sa ating bansa? Well, si Pangulong Marcos, pwede natin sabihin na, pwede natin sabihin na ginagawa niya yung trabaho niya, no? Hindi perfect. hindi perfect, no? Hindi natin siya pwedeng sabihin na talagang 100% na nagagawa niya lahat. Pero in fairness naman sa kanya, nakikita naman natin na ginagawa niya yung kaya niyang gawin. No? Very active, very visible. Halos every week maglalabas ng video sa kanyang Facebook, no? na nagre-report. So pwede natin sabihin na he's trying his best. Sabihin natin yun. Si Vice President Sara kasi, parang, for me, at least in my opinion, hindi niya nagagampanan yung
yung katungkulan niya. Kasi, alam mo kasi, Kier, ang Vice President, ang katungkulan ng Vice President is laging handa, maging Pangulo. Siya yung spare tire, di ba sinabi? Siya yung designated survivor. So, dapat, hindi dapat siya nalalagay sa panganib. Kasi kung labas ka ng labas, punta ka ng punta kung saan-saan, you are opening yourself to risk. Right? Hindi ganoon, no? Ang katungkulan ng Vice President is maging ready na pumalit at any time para sa Pangulo, no? So in that sense, I would say, hindi niya ginagampanan yung tungkulin niya kasi kung saan-saan siya nagpupunta eh. Opening herself to risk, no? Hindi yun ang tungkulin ng isang Vice President. Alright, opo. Ito, attorney, mga remaining questions na lang po, ano. Ito, attorney, puntahan natin yung, maidagdag ko na lang nakatanungan ito, attorney, ano po, since na tinatalakay naman natin ngayon, yung about sa constitution po natin. Yung sinabi ng isang senador ni Senator Erwin Tulfo, attorney, na sometimes, baka pwede nating baliin yung batas. We bend the law. Sang-ayon ba kayo doon, attorney? Hindi, no? We should never bend the law. No? We should never bend the law. Kasi ang nasa saligang batas natin is the rule of law. Ibig sabihin, lagi natin dapat sundin kung ano yung nakasaad sa batas. Sabi nga nila, di ba, Juralex sed lex, di ba, may programa ang Bombo Radyo dyan ganyan, di ba, Juralex sed lex. Ibig sabihin, the law may be harsh, but it's still the law. So, hindi ako sang-ayon doon na sometimes you can bend the law. Hindi. Mali yun. No? We must always follow the law. But having said that, ang kaakibat doon is kailangan maunawaan natin. Ano ba yung nasa batas? Hindi naman pwedeng sasabihin na lang natin, sundin mo yung batas. No, that's not right also. Kailangan yung gobyerno natin, yung mga mambabatas natin, they have to make an effort na ipaliwanag ano ba yung batas? Ano ba yung pakay ng batas? Ano ba dapat gawin ng mga mamamayan para masunod yung batas? So, yung law enforcement, it involves a lot of education and also helping yung mga mamamayan natin na maunawaan ano ba yung batas para masunod niya ito ng tama. Alright, opo. Very well said, Attorney Michael. Ito, attorney, bago tayo magtapos sa atin pong interview, siguro ano na lang yung ating maiiwan, attorney, sa atin pong audience ngayon, sa sambayan ng Pilipino, mensahe natin in connection po dito sa pinag-usapan natin na about sa BICAM, sa budget, and sa atin pong saligang batas, Attorney Michael. Sige po. Well, maraming salamat, Kier, sa pagkakataon na meron tayong mga pinag-usapan na malalalim at sana kahit papaano may napulot yung mga kababayan natin. Kumbaga, paalala ko lang is sana patuloy natin pagmatyagan, no? Yung nangyayari sa gobyerno natin, lalong-lalo na dito sa budget na to, and also dun sa mga investigasyon ng ombudsman, no? Huwag natin tantanan para masiguro nga na yung lahat ng dapat makulong ay makulong at mabawi yung mga perang ninakaw sa kaban ng bayan.